Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Bago po tayo magsimula, kung kayo po ay bago lang sa aking channel, please hit on the subscribe button below pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload. Una po sa balita, President Bongbong Marcos umangat ang Trust and Satisfaction Ratings. PBBM, muling umangat ang Trust at Satisfactory Survey na isinagawa ng Tangeray dahil sa patuloy na pagkilos ni Pangulong Bongbong Marcos upang mapabuti ang buhay ng mga mamamayang Pilipino at sa patuloy na pagbibigay nito ng mga assistance sa mga naaapektuhan ng iba't ibang uri ng kalamidad sa bansa. Higit na tumataas ang pag-asa ng bawat tao sa pagiging mabuting leader ng Pangulong BBM. Kapansin-pansin rin naman ang pagbaba ng mga survey rating ni Vice President Inday Sara Duterte. Marahil bunga ito ng mga demolition job ng kanyang pamilya laban sa Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang hindi pagganap ng maayos bilang kalihim ng DepEd Philippines. So ayon po sa survey, trust rating ni President Ferdinand Marcos Jr. from 56% noong May 2024 to 58% ngayong June 2024. Satisfaction rating naman po ni PBBM, 43% noong May 2024 up to 45% ngayong June 2024. Ang survey pong ito ay ginawa June 18 to 21. Ang kay Vice President Sara Duterte naman, trust rating 60% noong May 2024 down to 58% ng June 2024. Ang satisfaction rating naman po niya from 52% noong May 2024 down to 50% ng June 2024. Ngayon sasabihin naman ng iba dyan, di bali nang bumaba si Sara Duterte pero mas mataas pa rin siya kay Bongbong Marcos. Pero kung gagamitin po natin ang isip natin, yung pong kay Sara Duterte na satisfaction rating ay bilang Vice President po. Magkaganon man, bumaba po ito from 52% to 50%. At ang kanyang trust rating bilang Vice President from 60% down to 58%. So kung ipagpipilitan nyo na pareho lang naman sila, edi pantay na pala sila ni Bongbong Marcos. Dahil ang trust rating ni PBBM 56% nung May up to 58% nung June. So pareho ni silang 58% ni Sara Duterte. But again, hindi po sila pareho ng posisyon. Mas marami pong trabaho ang President natin kaysa sa Vice President. Well, nasa sa inyo pa rin naman po kung maniniwala kayo sa mga survey ngayon. Dahil sabi ko nga sa inyo ang tingnan na lang natin ay ang performance ng bawat opisyalis natin. Kasi ang mga surveys na to, conforme po yan kung sino ang nagko-komisyon. Pero marami na pong lumalabas na survey na talagang bumababa po ang rating ni Sara Duterte. Sa isang survey lang po siya tumataas. At alam niyo na po kung sino ang may hawak ng survey firm na yon. Okay, ano na po ba ang latest dito sa kaso ni Alice Guo? Medyo mahaba-haba na rin po ang nangyayaring hearing sa Senado. Pero ang pinaka-latest po, NBI finds Alice Guo Waping have same fingerprints. The National Bureau of Investigation has found that Bamban Mayor Alice Guo and Chinese passport holder Guo Waping have the same fingerprints. Senator Risa Hontiveros thus disclosed in a statement saying the NBI findings confirmed suspicions that the suspended mayor was a fake Filipino masquerading as a Filipino citizen to facilitate crimes. Ito po ay kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago. Sabi po ni Hontiveros, indeed, the NBI has confirmed that the fingerprints of Mayor Alice Guo and Guo Huaping match. They are the fingerprints of one and the same person. This confirms what I have suspected all along. Peking Pilipino si Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping. She is a Chinese national
masquerading as Filipino citizen to facilitate crimes being committed by POGO o yung pong Philippine Offshore Gaming Operations. Hontiveros called on the Office of the Solicitor General to hasten the filing of a quo warranto case against the elected official. Napakalaking insulto ito sa mga botante ng Bamban, sa mga institusyon ng ating gobyerno at sa bawat mamamayang Pilipino. Ito na ang pinakamabigat na ebidensya para palayasin na sa pwesto si Mayor Alice. Pero kung matatandaan po nyo, nung lumabas itong ebidensya tungkol sa Chinese passport ni Guo Huaping, ito po ay dininay ni Alice Go at hindi daw siya yun. Ngayon, nakumpirma na po through their fingerprints that they are one and the same person. Pero hindi po dyan nagtatapos ang lahat. This revelation is not the end, sabi ni Hontiveros. Guo Huaping, soon, we will know the full extent of your deception. We will dig deeper and locate the systemic roots of our POGO problem. So kahit na ipagpilitan pa po ni Alice Go na siya ay Filipino, ito po ang magpapatunay na siya po ay isang Chinese national. At kanino ba dinidikit itong si Alice Go? Tulad po ng mga larawan na lumabas na ito. Hindi na po makakapag-deny si Alice Go. Kahit na pinagpipilitan nila na idikit si Alice Go kay President Bongbong Marcos dahil sa mga litrato nung campaign period, alin ba ang mas paniniwalaan natin? Yung picture with Bongbong Marcos during the campaign period o itong nasa bahay ni Digong, itong si Alice Go? Naglabas pa sila ng mga picture na kasama naman ni Alice Go si Senator Amy Marcos. So, ibig sabihin, talaga daw may koneksyon si Alice Go sa mga Marcoses. Pero again, tatandaan po natin, kanino ba identified ngayon si Amy Marcos? Hindi ba kay Digong? Hindi kaya si Amy Marcos din ang nagpakilala kay Alice Go sa ating presidente? So, lumabas na po ang katotohanan na si Alice Go ay hindi Filipino. At susubaybayan po natin yung mga susunod na pangyayari para malaman natin ang lalim ng koneksyon ni Alice Go dyan sa mga illegal POGO na yan. Pero kaya ko naman po nabanggit itong si Alice Go ay dahil yung pong mga kaganapan na yan ay nangyari sa Senate hearing. At hindi po lalabas ang mga ebidensyang ito at ang mga katotohanan na ito kung di naging porsigido ang may hawak dyan sa Senate hearing. So tinatawagan na po ni Hontiveros ang Office of the Solicitor General para sa pagpa-file ng kaso against dito kay Alice Go. So ang akin pong ipinupunto dito, meron pong kinahihinatnan ang mga hearings, whether yan po ay sa Senado or sa House. Dahil kung yan po ay ididiretso ninyo sa korte, aabutin po yan ng taon, magbibilang ng mahabang panahon bago tayo makakuha ng ebidensya. Hindi po porke dumaan yan sa Senate hearing or sa House hearing, kayo ay hinahatulan kagad. Tulad po na nangyari dito kay Alice Go. Inabot po ng ilang hearings sa pag-gather nila Hontiveros ng ebidensya hanggang makalkal nila itong mga ebidensya talagang magdidiin kay Alice Go. Yan din po sana ang dapat gagawin ng House of Representatives sa pagtawag nila kay Rodrigo Duterte at kay Bato de la Rosa para po sa hearing tungkol sa EJK o sa War on Drugs ni former President Rodrigo Duterte. Dahil balita po a couple of days ago, after 3 hearings, the House Committee on Human Rights probing the alleged abuses in the drug war from 2016 to 2022 has finally moved to invite former President Rodrigo Duterte and Senator Ronald De La Rosa as well as former Senator Laila De Lima to the next hearing. Duterte and De La Rosa are seen as the chief architects of the drug war that has killed thousands. And NUPL lawyer Cristina Conti reminds House Panel Chair Bienvenido Abante that they have argued before the ICC that Duterte is the most responsible for the abuses in the drug war. So dito po sana sa hearing na gaganapin sa House kung saan iniimbitahan nila si former President Rodrigo Duterte at si Senator Bato de la Rosa to shed light
dun po sa mga akusasyon. Hindi naman po para sila ay husgahan agad, kundi para mabigyan linaw ito pong EJK o yung pong sinasabing abuses in the drug war. Pero sa kasamaang palad, hindi po sisipot si former President Rodrigo Duterte at si Senator Bato de la Rosa. Ano ang kanilang mga dahilan? At bakit akala natin ang tatapang nila? Ngayon ayaw nila itong harapin. Mag-aala Apollo Kibuloy ba sila? Sabi po kasi dito sa The Philippine Star, Duterte, Bato won't attend House drug war probe. Former President Rodrigo Duterte and Senator Ronald De La Rosa will not attend any hearing of the House Committee on Human Rights meant for them to shed light on alleged extrajudicial killings during the previous administration's war against illegal drugs. Lawmakers are asking Duterte and De La Rosa, who was then Philippine National Police Chief, to answer issues involving extrajudicial killings. But Duterte pointed out that the House panel is not the proper forum for him to discuss any issue, particularly about the alleged extrajudicial killings. Sounds very familiar? Hindi ba yan din ang drama ni Apollo Kibuloy nung siya ay pinapatawag sa Senate to shed light tungkol naman doon sa mga kaso niya o doon sa mga ibinibintang sa kanya? At ang sabi pa ni Apollo Kibuloy, dalhin daw sa korte at doon niya sasagutin lahat ng akusasyon sa kanya. Pero nung dinala naman na sa korte at lumabas na ang mga warrant of arrest, anong ginawa ni Kibuloy? Nagtago na siya. Asan yung sinasabi niyang haharapin niya pag yan ay dinala sa proper forum? Pero ngayon nagtago si Kibuloy, walang masabi itong mga tagapagtanggol niya. Ang sigaw na lang nila, Justice for Kibuloy. Ito rin kaya ang gagawin ni Rodrigo Duterte. Dahil sabi niya, the House panel is not the proper forum for him to discuss any issue. So wala talaga silang pinag-iba ni Apollo Kibuloy. Parehong-pareho sila na script. Ngayon kapag ito ay dinala sa korte at maglabas na ng warrant of arrest, di malamang magtatago na rin si Digong. So meron pa silang the proper forum. Pero kapag dinala mo naman sa proper forum, bumabahag ang buntot nila. Nawawala yung angas at tapang nila. Kasi kung wala talaga silang kasalanan, bakit hindi sila humarap sa House panel? Ibigay nila yung side nila. Hindi naman sila hahatulan dyan Sila ay pinagpapaliwanag to shed light. Sa ginagawa nyong yan, iisipin tuloy ng taong bayan na guilty kayo. Ngayon, pagpalagay na hindi kayo guilty, bakit hindi kayo humarap? Sabi naman ni De La Rosa, he also would not attend the House probe upon the advice of Senate President Francis Escudero in order to observe interparliamentary courtesy. De La Rosa said he sought Escudero's guidance following the recent developments in the lower house, although he clarified that he has not yet received an official invitation yet from the House Committee on Human Rights. Sabi ni De La Rosa, I sought the advice of the Senate President on what to do. I don't have any problems. I can face them anytime. But still, I have to follow the guidance of the Senate President. Being a member of the institution, the Senate of the Philippines, I have to follow his guidance, sabi pa ni De La Rosa sa isang interview. So ang dami naman na inis dito kay Chis Escudero. Bakit mo pipigilan si Senator De La Rosa na humarap sa House panel? Hindi naman sila ikukulong doon, kundi sila ay inimbitahan lang para magbigay liwanag dito sa mga nag-aakusa sa kanila. Nasa na rin napunta ang tapang ni De La Rosa? Nung PIDEA leaks niya, ang tapang-tapang niya, hindi ba? Bakit dito hindi niya maharap? Ang dinadahilan niya, si Senate President Chis Escudero na sinabing wag na lang siyang pumunta dahil meron daw interparliamentary ek-ek na yan. At porque sinabi ni Chis Escudero na hindi mo kailangan pumunta doon, nagmatapang patong si Bato de la Rosa at sinabi niya, I do not have any problem. I can face them anytime. But still, I have to follow the guidance of the Senate President. Isinangkalan pa niya si Senate President
Chis Escudero. Kaya daw hindi siya pupunta. Pero kung siya lang, haharapin niya ang House panel. Dahil wala daw siyang problema tungkol doon. Bakit hindi ka humarap? Kahit na ba sabihin sa'yo ni Chis Escudero na hindi mo kailangan humarap, kung talagang matapang ka, haharap ka. Magdidesisyon ka para sa sarili mo. Unless bawal tong ginagawa ng House Committee na ipatawag ang isang sitting senator. Alam nga naman hindi alam ng mga lawmakers natin na bawal mag-imbita ng mga senador sa inyong mga hearings. Hindi naman mga bobo itong mga lawmakers natin. Alam nila na po pwedeng mag-imbita. Invitation nga lang eh. So, nandun pa rin sa inimbita nila kung sila ay dadalo o hindi. Hindi mo kailangan humingi ng guidance sa Senate President. Ang kailangan mo lang ay ipaalam sa Senate President na may imbitasyon ka para dumalo sa isang House hearing. Pero ang isinangkalan ni Bato de la Rosa ay si Senator Chis Escudero. Pero ano ba ang sinabi ni Senator Chis? Headline po sa Manila Standard, Chis says Bato can decline invite to EJK hearing. Senate President Francis Escudero on Wednesday said it is up to Senator Ronald de la Rosa to heed the House invitation to attend the hearing on the bloody drug war during the administration of former President Rodrigo Duterte. Escudero noted that interchamber courtesy dictates that the House may issue invites to members of the Senate. Pwede naman pala na mag-imbita ang House sa mga senador. However, Escudero emphasized that the House cannot and should not issue a compulsory process against a member of a co-equal chamber. So, hindi naman po compulsory ang pag-attend ni De La Rosa. Dahil yan po ay invitation. Tuloy pa ni Escudero, the same rules apply to the Senate vis-a-vis House members. It is an invite, and the invitee may voluntarily go or decide not to. According to Escudero, De La Rosa has expressed to him his position, and at this time, De La Rosa is not inclined to attend. I told him that I support whatever decision he will arrive at regarding this matter. I will always be a vanguard and guard the rights, privileges, and prerogatives of the Senate and members of the Senate. Pagtatapos pa ni Escudero. So, hindi po si Escudero ang dahilan kung bakit hindi po a-attend si Senator De La Rosa. Dahil ang sinabi naman ni Escudero na kay Bato kung siya ay a-attend o hindi. Pero ang gustong palabasin ni Bato de la Rosa, ang guidance sa kanya o ang payo sa kanya ni Escudero ay wag umattend. Pero di ba ang tapang pa nga ni De La Rosa nung sinabi niyang, I have no problem with that. I can face them anytime. Yun naman pala eh. Why don't you face them now? Sumipot ka sa kanilang hearing. Ipakita mong matapang ka at ipakita mong wala kang problema. Huwag mo nang isangkalan si Chis Escudero. Dahil ang sabi nga ni Chis, nasa sayo ang desisyon kung a-attend ka o hindi. At dahil sinabi mo na wala kang problema dyan at kaya mong harapin sila kahit na anong oras, mas maganda kung totohanin mo ang iyong sinasabi na you can face them anytime. So, do we expect you to attend the next hearing para po magbigay linaw dito sa EJK killings na to? Ay, nako, ito nga naman mga opisyalis natin. Ang tatapang magsalita. Pero kapag sila na ang kailangan humarap sa mga hearings na yan, nababahag po ang kanilang mga buntot at kung ano-anong dahilan ang ginagawa. Ito pang si former President Rodrigo Duterte, mag-aala Apollo Kibuloy. Ano bang kinatatakot nyo sa House hearing? Hindi naman kayo susumpain dyan. Hindi naman kayo huhulihin dyan. Kundi kayo ay pinagpapaliwanag lang. Para nga naman, dyan pa lang sa hearing ay magkaroon ng linaw kung kayo ba ay may kasalanan or wala. Hindi naman magdidesisyon ang House at hindi naman sila ang korte para magbaba ng hatol kung kayo ay may kasalanan o wala. Tulad ng nangyari sa Senate hearing kay Alice Go. At hindi po sila Senators Win Gatchalian at Risa Ontiveros
ang magbibigay ng hatol kung guilty o hindi itong si Alice Go. Kaya nga po nagre-request sila na filean na ng kaso si Alice Go sa korte. So walang dapat ikatakot itong si Digong at si De La Rosa kung sila ay haharap sa House panel. Lalo lang tuloy nag-iisip ang taong bayan na kayo ay guilty. Dahil yung tatapang nyong yan, naduduwag kayong harapin ang mga lawmakers natin. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.